Ang tren ng kadiliman. Sa bayan ng San Isidro, may isang lumang alamat na matagal nang bumabalot sa takot ang mga tao. Tungkol sa isang tren na misteryosong nawala isang gabi at hindi na kailanman bumalik. Ayon sa matatanda, ito ay isang hating gabi noong 1947. Nang ang huling biyahe ng tren patungong Maynila ay hindi na nakarating sa destinasyon nito. Walang abiso mula sa konduktor. Walang anunsyo ng aksidente. At higit sa lahat, wala ni isa mang pasahero o tauhan ang natagpo ang muli. Ang kanilang mga pamilya ay nabaliw sa paghahanap, ngunit tila baga nilamon ng kadiliman ng tren at lahat ng sakay nito. Lumipas ang mga dekada at unti-unting naging alamat ang kwento. Isa sa mga pangkaraniwang babala na sinasabi ng matatanda sa mga bata, "Huwag kang lalapit sa gubat sa may lumang riles, baka kunin ka ng tren." Maraming hindi naniniwala, ngunit may ilan din ang nagsasabing nakita nila ang mga ilaw ng tren sa kakahuyan tuwing kabilugan ng buwan. May mga ulat ng mahiwagang usok na lumalabas mula sa gubat at mga tunog ng lumang sirena ng tren na pumapailan lang sa hangin. Isang gabi, si Miguel, isang batang manunulat na mahilig sa misteryo, ay nagdesisyong hanapin ang nawawalang tren. Nais niyang patunayan na isa lamang itong kwento. Isulat ito sa kanyang blog. Bitbit ng isang flashlight, camera at recorder, naglakad siya patungo sa inabando ng riles ng tren na natatakpan na ng damo at ugat ng mga puno. Habang papailalim siya sa gubat, lalong lumalalim ang katahimikan. Wala siyang marinig kundi ang kanyang sariling hakbang at ang mahihinang ugong ng hangin. Ngunit maya-maya pa, nagsimula siyang makarinig ng kakaibang tunog. Tila may mahinang boses na bumubulong sa paligid. "Lumayo ka o hindi ka na makakauwi." Napahinto siya. Pinakiramdaman niya ang paligid. Baka hangin lang yun. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit mas malakas, lalong lumalakas ang mga bulong. Sa di kalayuan, napansin niyang may kakaibang anyo ang mga punong kahoy. Tila babaluktot at pilit na umaabot sa lupa. Ang ilan ay may mahabang ugat na nakalitaw, parang may mga daliring humahawak sa lumang tren. Hanggang sa biglang may lumitaw na anino sa kanyang harapan. Napaatras si Miguel at napabuga ng malamig na hangin nang makita niya ang isang lumang tren sa gitna ng kakahuyan. Balot ito na gumagapang na ugat ng puno, tila isang halimaw na natutulog sa gitna ng gubat. Ang mga bintana nito ay nababalot ng alikabok, ngunit may kakaibang sinag ng ilaw mula sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit at inilawan ng kanyang flashlight. Laking gulat niya nang makita niyang may nakaukit sa gilid ng tren. San Isidro Express, 1947. Tumindig ang kanyang balahibo. Ito na nga ba ang nawawalang tren? Biglang bumukas ang pinto ng unang bagon. Isang lumang sirena ang tumunog mula sa loob. At kasabay nito ang mahinang tunog ng mga yapak. Sa pag-aakalang baka may tao pa sa loob, naglakas loob siyang sumilip. Sa loob ng tren, namilog ang kanyang mga mata sa nakita. Ang mga pasahero ay nakaupo pa rin sa kani-kanilang upuan, ngunit tila ba hindi gumagalaw. Sa una, akala niya ay mga manika lang ito, ngunit ang kanyang ilawan ng kanilang mga mukha, halos mahulog siya sa kinatatayuan. Ang mga balat ng pasahero ay pupas at tila bulok na. Ngunit ang kanilang mga mata, itim, walang puti, parang mga butas na naghihintay, sumipsip ng kaluluwa.
Isa sa kanila ang dahan-dahang tumingin kay Miguel at ngumiti. Siniwalat ang bulok nitong mga ngipin. Napaatras si Miguel, ngunit nang lumingon siya sa pinto upang tumakas, nakita niyang sarado na ito. Kanyang puso ay bumilis ang tibok. Sinubukan niyang hilahin ang pinto ngunit hindi ito bumukas. Samantala ang tren ay nagsimulang umandar. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang lumilingalinga hinahanap ang anumang paraan upang makatakas. Sa kanyang gilid may isang lalaking konduktor na nakatayo sa dulo ng bagon. Nakasuot ng lumang uniforme, mabagal itong lumapit dala ang isang sirang tiket. Pasensya na iho, anito sa isang malamig na tinig. Ngayon, bahagi ka na ng aming biyahe. Napansin ni Miguel na hindi na siya makahinga ng maayos. Ang paligid niya ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga kamay ay tila nagiging malamig at manhid. At ang kanyang balat ay nagsisimulang magbago. Nagkakaroon ng parehong kupas na kulay ng mga pasahero. Nagsimula siyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas mula sa kanyang bibig. Ang huling bagay na kanyang nakita bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang mukha ng konduktor. Walang balat, walang mata, ngunit may isang malawak na at nakakatakot na ngiti. At mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, isang lumang tren ang makikitang dumaraan sa kakahuyan ng San Isidro. Kung minsan may mga nakakakita ng isang batang lalaking nakadungaw sa bintana, nakatitig sa labas parang may nais sabihin. Ngunit hindi na niya kailanman magagawa, sapagkat sa tren na yun, walang bumababa.